napakatagal itong namunga, pareho sa okra. Matagal kasi hindi nga mataba ang lupa na pinagtaniman ko. Kaya isi-share ko sa inyo kung paano ito namunga. Hello, magandang buhay mga kabady. Papakita ko sa inyo ang aking itinanim na okra. Medyo matagal na tong namunga, pero isi-share ko sa inyo kung paano ito bumunga ng ganito at maipagmamalaki ko na mataba siya kahit hindi ko ginamitan ng synthetic na fertilizer. Matagal na panahon ang ginugol ko dito para maging ganito ang aking pananim, kasi sa sinabi ko nga, hindi ako gumamit ng synthetic na fertilizer. So sa hirap ng buhay, kung pupunta tayo sa merkado, mahal ang mga paninda dahil kumakain tayo ng gulay. Kaya naisipan ko na magtanom sa aking maliit na bakuran. Kahit maliit lang na area, kung makakapagtanim tayo ay okay. So meron din akong bell pepper dito. So napakatagal itong namunga, pareho sa okra. Matagal kasi hindi nga mataba ang lupa na pinagtaniman ko. Kaya isi-share ko sa inyo kung paano ito namunga at paano ito naging ganito. Kahit kaunti lang ang itinanim ko, pero meron akong mga na-harvest at nakatulong ito sa aming pang-araw-araw na gastusin. Okay, so ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa ang lupa na good para sa halaman. Unang-una, binungkal ko ito, binuhusan ko ng legumes, yung munggo, tinaniman ko, itong space lang na to, at ito rin yung pinagtaniman ko ng okra, binuhusan ko yan ng munggo. Tapos nung namulaklak na ay binunot ko, tapos binungkal ko ang lupa, tinabunan ko kasama ang mga damo. At meron akong ginawang DIY na compost bin. Yung medyo nabulok na, dito ko rin tinambak. So kung mapapansin nyo, merong okra doon. So merong nakatanim. Meron pa nga dito, pero wala akong talagang space. So konting-konti lang, basta merong ma-harvest, okay na, makakatipid tayo ng kahit konti. Merong luya, merong lemongrass or tangla doon, meron ding gabi, pero hindi pa yan pwedeng i-harvest. Ito yung sinabi ko sa inyo na compost bin ko. Hindi masyadong efficient kasi siguro kulang sa butas, at sa panahon ngayon at kahapon medyo maulan, kaya napasukan ng tubig kasi ang takip ay merong butas at hindi siya nag-drain kasi maliit lang yung drain, dito lang. So bago ko ito lagyan ng another kitchen waste, bubutasan ko dito para mag-circulate ang hangin. Pero this is more than 30 days at medyo decompose na siya. Ito ang lagay ko dito. So pagkalagay ko dito, tinabunan ko ng dahon, mga damo, tapos pinabayaan ko ng 2 araw, tapos binungkal ko ang lupa,
Tapos pagka lipas ng 2 araw, itinanim ko na ang aking okra. To be honest, hindi ako naka-harvest ng okra sa exact na date kung kailan talaga mamumunga ang mga okra, as well as sa bell pepper, yung sili na binidyo ko kanina. So nakakuha na ako pero sobrang tagal, no? So dahil sa sinabi ko nga hindi ako gumamit ng pangmadaliang fertilizer, so nakaka-jealous yung mga nasa YouTube video na medyo mataba ang kanilang mga tanim at pagkalipas lang ng 30 or ilang araw namumunga na, pero hindi natin alam kung totoo ba talaga na natural yung kanilang ginawang fertilizer or pataba sa gulay. So masama kasi ang synthetic fertilizer sa pagkakaalam ko, dahil nagiging matigas ang lupa. So nakakapag pabunga siya ng mabilis, pero hindi siya nakakatulong sa lupa. So kung natural ang pataba na ginagamit natin, magiging mataba ang ating lupa. So ang ating halaman ay kukuha na ng sustansya or nutrients sa lupa mismo, hindi sa nilagay natin na synthetic fertilizer. Tapos pag tinaniman natin uli, so masasabi natin na medyo fertile ang lupa dahil inalagaan natin. So meron tayo ditong malunggay. Ang malunggay sa merkado mabibili din, kaya kung meron tayong maliit na pwesto na pwedeng pagtaniman, napaka mabisang paraan para malutas ang kagutuman. Yeah, that's right. So meron akong mga petchay dito. Petchay, medyo madami-dami din. So sapat lang para sa amin. At meron akong mga siguro 50 na ganito na ibinigay ko kasi wala na akong kapag taniman. So these are turmeric, luya, tanglad. Meron din akong alugbate or spinach. Napakataba nito nung una, tapos pinutulan ko dito dahil medyo nakaharang na sa daanan, konti lang ang aking bakuran, kaya pinutulan ko, kaya medyo na upaw pero hindi naman siya namatay. So makakapag-harvest pa naman tayo dito ng mga dahon. Meron tayong sibuyas na dahon. So pag meron kayong biniling ganito sa merkado, putulin nyo lang dito, tapos itanim nyo ang sa portion na merong ugat. Napaka mabisang paraan para makatipid tayo, dahil tutubo talaga yan. Sili, luya pala,
ginger. Ito yung mga sobrang pechay na seedlings. Medyo sira ang dahon kaya ginawa ko na lang fertilizer. Tinapon ko na. Maliit lang itong aking bakuran, siguro nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 by 6, pero triangular siya, hindi siya 6 by 6 by 5, 6 by 6 by 5. Tapos mabato kaya hindi masyadong matamnan. Meron pang puno ng niyog, so napakahirap tanggalin, kaya dyan lang yan, mabubulok din yan. Another pechay. Okay, so sa paglipas ng ilang araw makaka-harvest na tayo. So pipitasin natin tong mga okra na pwede na. Makinig kayo kapag kung paano natin malalaman kung ito ay hindi pa matiga o hindi pa ano yan sa Tagalog, yung matigas na. So kung bibili kayo sa market, so ibabali nyo lang dito sa tip nya. Kapag mababali yan ganyan, hindi yung parang nagbe-bend lang, so yan ay bata pa, so yan ay okay para gulayin. Crispy. Ito medyo na busy, parang matanda na, pero tingnan natin. Okay, so medyo malapit na siyang tumigas, pero nabali pa rin. Okay pa. At isa ding palatandaan, pag nag-harvest ka, kahit binabali mo lang, mababali talaga siya. Yun ang ma-identify mo na hindi pa siya matanda. Ito yung mga na-harvest ko na mga bunga ng okra. Medyo madami-dami rin, kahit 1, 2, 3, 4 lang na puno ng okra. So meron ka ng 2, 4, 6, 8, 10 na bunga. So makakapag gulay ka na. Solve na ang sangkap para sa gulay. So isang klase lang ito kasi maliit lang ang aking bakuran. Tapos mahirap magpatubo ng talong. Meron akong ampalaya na itinanim, naka-harvest ako ng konti lang kasi hindi ko ma-solve ang uod or peste, no? Kaya binaklas ko. Pero dito sa aking harapan, sa harapan ng aming bahay,
meron akong dalawang eggplant na tumubo. So magkasabay lang sila sa pag ng pag-sow ng seeds, pero mas healthy talaga tong isang ito. So meron ng mga bulaklak, malapit na tong mamunga. Meron ding lemongrass. So sinadya ko talaga na dito ko tinanim yung lemongrass sa side na to, para dito medyo bubungkalin ko, lalagyan ko ng yung mga nabubulok na mga kitchen waste, kagaya din nito. So kung mapapansin nyo, merong mga kitchen waste dito, merong mga nabubulok or nabulok na mga shells ng itlog. Meron ding lemon tomato or kamatis. So nahirapan din ako sa pagtanim ng kamatis, hindi pa ako nakapag harvest. So thankful na lang dahil meron ako nito, nakakita ako ng bunga kahit maliit lang na, or dalawa lang na puno. So masaya na. So iba ang pakiramdam sa pagtatanim, dahil hindi talaga madaling magtanim, pero kapag namunga na, tiyak na lalaki talaga ang iyong heart. Laki ang heart dahil masasayahan ka, or iba ang happiness na ma-feel mo kapag tumubo ang iyong mga pananim. So siguro hindi tumubo or hindi naging ganito ang aking kamatis doon sa area sa likod, kasi makulimlim, at saka itong eggplant medyo makulimlim doon, dahil nung ni-research ko, they need sufficient sunlight, katulad or kagaya ng ampalaya, at ganoon din sa okra. Kaya siguro medyo matagal na munga, at nung una payat na payat ang kanilang pagtubo dahil kulang sa araw at sa lupa. Kaya tinulungan ko, ginawa kong mataba ang lupa, at pagkalipas ng maraming panahon or buwan, siguro mga 1 buwan at kalahati, nagpakita naman ng or positive na result. Tumubo naman ng medyo mabuti hanggang bumunga at naging positibo na nga. Meron ng mga bungang na harvest, o merong mga herbal plants din. Hinay-hinay sa pagtatanim sa bakuran. So nakakatulong din ang mga ganitong klaseng tanim, home remedy sa ubo. So meron ding mga halaman. Ito, isosolve ko ito, parang sa uod yata. Okay, ito ay mataas na, kaya pinutulan ko dito dahil marami ng ugat. Pinutulan ko dito, tapos ito ay transferred it here, kaya meron akong pangalawang ganito. So nalaman ko rin yan sa bumisita dito. Sabi niya pwede na yan putulin, tapos
i-transplant. Oh, klarong-klaro na maraming uod dito. Merong mga tae ng uod. It's a sign. Merong kamatis na tumubo. So it's a sign talaga na medyo healthy pa ang aming environment dito. Kasi naman maraming maraming mga grass sa neighbor. Kaya maraming mga uod at higad. Don't forget to subscribe mga kabady, or else aakyat itong higad sa inyo. Hanggang dito lang muna mga kabady. So sa araw-araw na pagtatrabaho, kasama nyo ako. Hanggang sa muli. Bye bye.